Umalingasaw ang bangkay ng isang 4 na taong gulang na bata mula sa bayan ng Las Piñas. Tagpuan ng batang ito na naagnas sa loob ng isang washing machine. At ang tinuturong sospek ay mismong tiyuhin ng biktima na kapwa nito minor de edad rin na mayroong 15 taong gulang pa lamang. Ngunit ano nga ba ang nangyari at nagtulak sa isang 15 taong gulang na bata upang isagawa ang ganitong klaseng karumal-dumal na krimen? At ano ang kinalaman na isang Netflix movie na may pamagat na Dahmer? At yan ang sabay-sabay nating alamin sa mga kwento ni Kuya M. Ang mga batang musmos o minor de edad ay karaniwang libangan ay ang pakikipaglaro at pakikipagkulitan na kung minsan ay umaabot sa konting pisikalan o away bata. Ngunit iba ang kaso na isang 4 na taong gulang na bata dahil hindi ito simpleng pakikipaglaro lamang. Ang batang biktima ay natagpuang wala ng buhay at naagnas sa loob ng isang hindi na ginagamit na washing machine na matatagpuan mismo sa kwarto ng kanyang 15 anyos na tiyuhin. May nakapatong pang mga libro sa ibabaw ng washing machine, ngunit umaalingasaw ang amoy nito. Ang biktima ay noong May 26, 2023 pa nang i-report na nawawala. Nung araw din na iyon ay kuha ang mga litratong ito ng biktima na ipinadala raw mismo ng tiyuhin niya sa isang kaanak bago ito natagpuang wala ng buhay. Lahat ay may timestamp na pasado 3:00 ng hapon. Ngunit sa ibang litrato na may timestamp na 3:53 ng hapon ay nasa loob na ng balde ang bata. At base sa mga litrato na hindi ko na ipapakita ay sobrang brutal nito at maselan. Sa inilabas na resulta ng autopsy, lumalabas na blunt traumatic injury to the head ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Ibig sabihin ay pinalo ito sa ulo. Suspect ngayon ang 15 anyos niyang tiyuhin na nagmamay-ari ng kwarto at mismong ina ng suspect ang nakadiskubre sa biktima dahil sa masangsang na amoy. Ayon sa pulisya ay matibay ang mga hawak nilang ebidensya laban sa suspect. Kabilang na ang tila ba pag-amin nito sa social media. Sa police report, binanggit ang isang Facebook post ng suspect na nagsasaad na may ginawa raw ito na kanyang labis na pinagsisisihan. At kung sakali daw nawala siya sa katinuan ng mga panahon na iyon, ay totoo pa rin na mayroon siyang buhay na binawi. In-inquest na ang suspect noong araw na natagpuan ang biktima at sinampahan ito ng reklamong murder in relation to Republic Act 7610. Samantala ay suspendido pa ang kaso nito dahil wala pa ito sa hustong gulang na 21. Ayon naman kay Police Chief Jaime Santos, napag-alaman nila na ang suspect ay mahilig daw manood ng Netflix movie na may pamagat na Dahmer. Yung ginawa ng aming mga investigators, napag-alaman namin na itong suspect ay mahilig manood ng yung Dahmer. Ang Dahmer ay isang foreign film na ang tema ay karahasan. Kabilang dito ang pagkitil ng buhay at involved din dito ang sexual offense sa kaparehas nito na kasarian. Ang nakakagulat ay ang Netflix movie na ito ay hango pala sa totoong buhay, sa katauhan ni Jeffrey Lionel Dahmer o mas kilala rin sa mga bansag na The Milwaukee Cannibal at Milwaukee Monster. Si Jeffrey Dahmer ay isang Amerikanong serial killer at sex offender na kinasuhan ng panggagahasa, pagpatay ng tao at pakikipagbuno sa mga 17 lalaki at minatilyo mula 1978 hanggang 1991. Naging malawakang usap-usapan ito hindi lamang sa syudad
kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansang Amerika. Pero lubhang kinatakutan ito sa Milwaukee at makakarating nitong syudad. Nakahinga ng maluwag ang mga naninirahan sa syudad ng Milwaukee nang si Jeffrey Dahmer ay tuluyang makulong. At sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay sa loob ng kulungan. Ang tumapos sa buhay nito ay si Christopher Scarber, kasama niya mismo sa kulungan. Pinagbubugbog ito hanggang sa bawian ng buhay sa loob ng Correctional Institution, Portage, Wisconsin. Si Jeffrey Dahmer ay isinilang noong May 21, 1960 sa Milwaukee, Wisconsin, United States. At siya naman ay namatay noong November 28, 1994 sa mismong pinagkukulungan nito. At bago tuluyang malagutan ng hininga, ay may nasambit pa ito na huling kataga o last words. At ang sabi niya ay ito: Christ Jesus came to the world to save all sinners, and who I am the worst. Sa pahayag niya na iyon, sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa lupa upang iligtas ang lahat ng makasalanan, kahit pa ang pinakamasamang tao na gaya niya. Balikan naman natin ang minor de edad na sospek. Ayon sa mga kaanak nito, ang pangalan ng batang sospek sa kanilang group chat ay pinalitan nito ng Jeffrey Dahmer. Alintulad ito sa pangalan ng nasabing serial killer mula sa Milwaukee na nagawan pa nga ng pelikula. Batay sa mga kaanak nito ay inidolo daw talaga ng batang sospek si Jeffrey Dahmer, at ilang ulit din daw na pinanood ang mga maras na pelikula kung kaya't ito ay patunay na talaga naging impluwensya ito sa bata upang gawin ang karumal-dumal na krimen. Ayon naman sa espesyalista o psychologist, ay maaari daw talagang makaimpluwensya sa pag-uugali ng bata ang kanilang mga napapanood. At posible din daw na copycat syndrome ang nangyayari sa suspect. Ang copycat syndrome ay ang panggagaya sa mga nakikita o naririnig ng isang tao. Kahit pa, hindi nito lubos na naiintindihan kung ano ang kanyang ginagaya o ginagawa. Sa ganitong kaso, ay masasabi natin na may personality disorder ang bata. Ayon pa sa mga psychologist, ang panggagaya o ang copycat syndrome ay masasabi pang normal kung mga simpleng bagay lang ang iyong ginagaya. Ngunit kapag severe na ito, kagaya ng nangyari sa suspect, ay masasabi ito ay isa ng ecopraxia. Ang ecopraxia ay ang panggagaya sa isang tao kahit pa ito ay labag sa kanyang kagustuhan. May hahalin tulad daw ito sa mga taong may epilepsy, neurocognitive disorder, at schizophrenia. Samantala, ang ina ng biktima ay lubos ang hinagpis sa pait ng sinapit ng kanyang anak. At nananawagan pa ito sa mga magulang na huwag umanong hayaan ang kanilang mga anak ay magbabad sa cellphone o telebisyon, lalo na kung ito ay walang kasamang mga maggagabay. Ayon naman sa ina ng suspect, ay mapatawad sana ang kanyang anak at huwag daw sanang husgahan ito dahil bata pa rin ito. Dagdag pa niya, ay huwag naman sanang idamay ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya dahil ang iba niyang mga anak ay halos hindi na lumalabas ng bahay dahil samot-saring masasakit na salita ang natatanggap nila. Dagdag pa niya ay mananatiling positibo ang kanyang pananaw at mataas di umano ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Naniniwala din daw ito na magbabago ang kanyang anak. May kasabihan ang mga Pilipino na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Ngunit sa kwento na ating tinampok ay kabaligtaran nito dahil ang suspect ay mistulang biktima rin ng mga maling gawain na napapanood nito. Sa huli ay magsilbing aral sana ito sa lahat, lalo na sa mga magulang na paigtingin ang pagpapatnubay sa kanilang mga anak, lalo na sa panahon na napakadali nang i-access ng mga kabataan ang internet at social media platform.
kahit hindi pa ito akma sa kanila. Nagustuhan nyo ba ang mga kwento ni Kuya M? Like at subscribe mo na yan upang patuloy mo mapakinggan ang mga bagong paparating na kwento ni Kuya M. Salamat!